Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Lumapit tayo sa Panginoon, papurihin siya sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng buhay natin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga sala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naruluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaluban mong makapagwaksi sa lahat ng salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias na ang kanyang salita ay tulad ng ulan na sa pagbagsak sa lupa ay hindi na nagbabalik, kundi nagiging pandilig sa mga pananim. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupain, tumatabay ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana.
ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagaani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yung tupa sa gitna ng kaparangan, sa atitik na hitikman din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na ang Espiritu Santong sa atin ay sinugo at ating tinanggap at hindi napapanatag habang inihintay pa natin ang kaganapan ng pag-aampon sa atin ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubos sa tao. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipon-punan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya ng isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinukha ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay.
May tig 100, may tig 60 na po, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nalalaman po ba ninyo ang kapangyarihan ng bawat salitang binibitawan ninyo? Aware po ba kayo na sa kahit isang salitang ito ay po pwede tayong makabuhay o makapatay ng tao? Kaya dapat pag-ingatan ang mga bawat salitang bibitawan sapagkat ang epekto niyan ay po pwede nating paghisihan. At hindi po ako ang may sabi niyan, kundi ang banal na kasulatan. Maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon sa Kawikaan 18:21 na ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Bakit nga sa pamamagitan lamang ng ating mga salita ay nakapupukaw tayo ng reaksyon mula sa tao. Magsabi lang tayo ng mga salita na may pag-uutos o pakiusap, meron tayo napapakilos. Magsabi lang tayo ng mga salita na mayroong pagmamakaawa at pakiusap o paghahabag, ay naroroong may mga taong nagdadalang awa o habag. Magsabi lang tayo ng mga salitang nagbibigay ng paumanhin, ay meron tayong mga sugat sa damdamin na napaghihilom. At magsabi lang din tayo ng mga salita ng may pagmamahal, ay merong taong gumagaan ng kalooban. On the other hand, sa pamamagitan lamang ng kahit isang salita, ay po pwede tayong may taong mapaluha. Kung papaano sa pamamagitan lang din ng masasakit o matatalim na salita, ay po pwede tayong may ugnayang masira. Kaya naman sasabihin, pa rin ng Kawikaan 18:21, mag-ingat tayo sa mga salitang bibitawan natin sapagkat ang bunga nito ay po pwede nating anihin. In other words, it will be on us. Tayo ang sisihin ng Panginoon. Ano man ang maging epekto ng mga salitang bibitawan natin. Kaparis nito yung sinabi niya sa Matthew 12:36-37 na sa araw ng paghukom ay pananagutan daw natin ang mga walang kabuluhang salitang binitawan natin. Mapaparusahan daw tayo o mapapawalang sala tayo batay sa mga salitang ito. Kaya, maging maingat tayo. Tayo pa namang mga tao, on the average daw, according sa isang survey, ay nagsasalita ng hindi bababa sa 13,000 words a day. Isipin po nyo yun. Kung 13,000 words a day on the average, ay para tayong sumusulat ng isang libro araw-araw sa pamamagitan ng mga salitang binibitawan natin. Ngayon, kung kayo nagulat na dyan, merong mas nakakagulat dyan. Sapagkat yung 13,000 words a day, sa amin lang yan, sa mga lalaki lang. Sapagkat kayong mga babae, alam nyo on the average, 20,000 words a day. Parang nagulat pa kayo. Kami hindi na mga beshi. Baka kulang pa yung 20,000 words a day na yan. Joke lang Pero ang sinasabi dito, ganun karami ang bilang ng mga salitang binibitawan natin. Dahil sa dami, para tayong kumukuha, dumadakot ng mga buhangin na hindi na natin alintana yung mga nalalaglag na buhangin. Sa dami ng mga salitang binibitawan natin each day, ay hindi na natin alintana kung ano sa mga salitang ito ay ang pupwedeng makagaan o makabigat, ang pupwedeng makapagpaliwanag o makapagpadilim, ang pupwedeng makasira ng buhay o makabuo ng buhay ng isang tao. Sa 13,000 na yan, sa 20,000 na yan, kahit isa lang, ay pupwedeng magkaroon ng maganda o epekto sa buhay ng taong makakarinig nito. Kaya maging maingat tayo.
Narinig po natin sa ating unang pagbasa kung gaano kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, ito'y parang ulan na dumidilig sa binhi at nagpapatubo sa binhi. Tandaan po natin mga kapatid na tayo'y pinunlaan, nilagyan ng Panginoon ng mga binhi ng kabutihan sa puso natin. At ang makadidilig dyan ay ang kanyang salita. This will explain why kapag tayo'y nakarinig ng nakatatouch at makabulihang homilya o kapag tayo'y nagbasa ng Biblia, this will explain why iba yung pakiramdam natin kung minsan. Yung drive na magpakabuti, na-encourage tayong magpatawad, humingi ng tawad, magbigay ng limos, umasa, sumampalataya, dahil sa salitang narinig natin, salita ng Diyos. Na kung tatanggapin pa natin lagi sa ating buhay, ay hindi lamang po pwedeng dumilig ito ng kabutihan sa puso natin, kundi po pwedeng magpabunga pa ng maraming mabubuting bagay pa sa buhay natin at sa buhay ng ibang taong makakasalumuha natin. Ngayon, kung bakit ko sinabi yan, ay upang sabihin din sa ating, meron tayong kapangyarihang ganyan. Dahil tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. At ang ating buhay, ang ating hininga, ay galing sa Kanya. Kaya yung kapangyarihan ng salita niya, kung papaanong ang mundo ay nilikha niya sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, kung papaanong si Jesus, sabihin lamang niya, sa may sakit, gumaling ka, ito'y gumagaling na. Sa demonyo, lumayas ka, ito'y lumalayas na. Sa patay, bumangon ka, ito'y nabubuhay na. Sa hangin, tumahimik ka, ito'y nagiging kalmado na. May kapangyarihan din tayong ganyan na po pwede hindi eksaktong ganyan. Sa pagkatandaan natin, tayo'y tao pa rin naman. Si Jesus, bagamat naging totoong tao, ay Diyos ding makapangyarihan. Kaya huwag kayong maniniwala sa sino mang tao o nilalang na nagsasabing kaya niyang kahit ang kalikasan katulad ng lindol ay sabihan niyang stop! Ito ay i-stop. Sapagkat tayo pare-parehas na tao lang. Ang sinasabi ko, hindi man ganyan ka-eksakto ang kapangyarihan ng salita nating mga tao, makapangyarihan din naman ito kahit papaano. In a sense na katulad ng salita ng Diyos, pwede din nating diligin at payabungin ang mga mabubuting bagay sa buhay at sa puso ng kapwa natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Attorney Christian Abris Magsino ay isa sa mga pumasa noong bar exam noong 2021. Pero bago siya makapasa, katakot-takot na pag-fail. Sa iba't ibang exams, sa iba't ibang larangan ang naranasan niya. In his own words, ang sabi niya sa post niya, I failed UPCAT, I failed Singaporean Government College Scholarship Exam, I failed my first choice course in college, then shifted after my freshman year. I was not regularized in my first job after college. I failed to get a Canadian visa to be with my family. I failed my law school entrance exams but was allowed to be admitted on conditional status during my freshman year. I failed to graduate from law school on time. Took another year. I failed to take the bar exams on time. Pandemic happened. And more. Ibig sabihin, more failures. But today, I'm Attorney Christian Abris Magsino. Ano ang kanyang naging sekreto? Bukod sa tiyaga niya, bukod sa sipag niya, actually, hindi muna yung tiyaga at sipag niya. Prutas, bunga na lang yon ng kung anong sekreto. Ano? Yung mga encouraging words ng nanay at tatay niya sa kanya every time na nag-fail siya. Sabihin daw ng nanay o tatay niya, okay lang yan, alam naming mahirap yan. Okay lang kung yung goal mo
ay hindi muna makuha. Mag-try ka na lang uli. Kaya mo yan. Huwag mo intindihin ang gastos. Dahil dito mas pinagbuti niya. Dahil dito mas naging matyaga siya. Dahil dito mas naging masipag siya. At nagbunga na nga ang lahat ng ito sa kanya. Imagine mga kapatid, kung ang pinandilig ng kanyang mga magulang sa kanyang mga naging failure na ay hindi mga salitang magaganda, kundi yung mga salitang hindi maganda, mga nega. Hindi ka tumulad sa kapatid mo. Ano ba? Puro lang bagsak. Hindi ka ba nagsaasawa? Ganyan ka na lang ba talaga? Nakakahiya na. Ang dami na nating ginasta na pag-iiwanan ka na. Sigurado ko, ang madidilig, tutubo at mamumunga sa buhay niya. Yung low self-esteem niya, yung kawalan niya ng pag-asa, yung mga hindi maganda. Pero dahil sa magagandang mga salita ang pinandilig sa puso at isipan niya, nakasama siyempre ang pananampalataya at pagdarasal para sa kanya. Ang tumubo at ang nagbunga ay ang mga magagandang bagay sa buhay niya. You see, mga kapatid, bagamat sinabi ko kanina na ang Diyos ay nagtanim sa atin, sa puso natin ng mga bagay na mabuti. Tandaan po natin later on, ay nakapagtanim din dito ang dyablo ng mga bagay na hindi maganda. Natatandaan niyo yung talinghaya tungkol sa mga trigo at damo? Naghasik ang Diyos ng mga trigo, ng mga mabubuting bagay. Later on, nakisabay, naghasik din ang demonyo ng mga damo. Ganon ang puso natin. Sa puso natin may mga trigo, may mga damo, may mga positibo, may mga negatibo. At yan ang dinidilig ng salita ng Diyos. Yung bagay na mabuti. Yan din ang dapat na diligin natin. Yung bagay na mabuti. At hindi yung tayo pang magtatanim and later on ay magdidilig sa mga bagay na hindi maganda sa puso natin at sa puso ng kapwa natin. Kaya nakaiinis yung mga bashers ni Kai Soto. Si Kai Soto po ay isang Pilipino na manlalaro na nagnanais na maging unang Pilipinong full-blooded, Kasi meron tayong Jordan Clarkson, meron pang isa pero hindi full-blooded yan. Hindi pure na Pilipino yan. Phil-am sila. Si Kai ang unang nagnanais na sana'y una. Marami nang nagnais, pero sana ito ang maging una nang ang Pilipinong makapaglaro sa NBA. Nasa Summer League siya ngayon. A close step towards fulfilling his dream. Not just his dream for himself, but his dream for the entire Filipino nation. Pero may mga comments, may mga bash tulad ng hindi naman talaga magaling. Magaling lang kapag mahihina, maliliit ang kalaban, kulang sa size, hindi naman ganun ka-shooter, hindi naman ganun kabilis. Hindi aabot ng NBA yan hanggang Summer League. Sa Summer League nga sa ngayon, nababangkaw. Abay, may nag-comment pa ng ganito. Pakita sa slide kung sino man yan. Kabuisit yan. Dahil nababangko nga po sa Summer League, may nag-comment ang comment, Kai, ubusin mo yung Gatorade ng mga kakampi mo. Makabawi-bawi naman. Kung bakit nakabubuisit yan? Mga Tagalog, yung comments na yan Sino nag-comment yan? Di mga Pilipino rin. Yung comment na yan, na ubusin daw ni Kai yung Gatorade, it got 36,000 plus emoji, reacts, mga tawa. In just 22 hours of being posted. Sige nga. Sino magre-react dyan? Sino tatawa dyan? Naintindihan ba ng banyaga? Ayan, hindi. Pilipino ang nag-react dyan. Pilipino ang tumawad siya. Kaya nakabubuisit. Pwede mo ibang nationality. Pero yung kapwa mo Pilipino ang mabash sa iyo, na ang ginagawa mo lang naman na hindi na lamang din para sa iyo, kundi para sa buong Pilipinas, para sa bayang ito. Hindi ba nakabubuisit yung mga comment na ganito? Tunog lato-lato, kabubuisit. Sabi nga po ng isang quote, if you don't want where you are, move.
You are not a tree. Kumbaga, kung hindi mo gusto kung nasaan ka, edi umalis ka. Di ka naman puno, di ba? Hindi naman po madaling i-apply yan sa kaso ni Kai. Nakabud na lang niyang i-renounce ang kanyang pagiging Pilipino at ang kanyang dream para sa kanyang mga kapwa din naman Pilipino dahil lamang siya binabash ng mga Pilipino. Pero isipin ninyo yung sakit sa loob ng batang ito na ang bang nagbabash sa kanyang kapwa Pilipino. In the same way, hindi rin naman madaling ipagpag kung ang nangbabash sa iyo ay kapwa lay minister mo, kapwa lektor mo, kapwa commentator mo, kapwa lingkod mo sa simbahan, kapwa pari ko, kapwa madre mo, kapwa empleyado mo, kapwa teacher mo, kapwa pulis mo, kapwa doktor mo, kapwa engineer mo. Kung sana'y madaling ipagpag yun, ang hirap ipagpag noon. Mas mahirap ipagpag kung ang nangbabash sa iyo, kung walang tiwala sa iyo, kung ano-ano yung sinasasabi sa iyo ay yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, yung kapatid mo. Mas mahirap ito. Ang sabi ko nga tahulan na tayo ng ibang aso. Huwag lang yung sarili nating alagang aso. Tahulan na tayo ng ibang tao. Huwag lang yung taong inaasahan mong unang-unang susuporta at maniniwala, makikipaglaban para sa iyo. Paano mo i-apply dyan yung kasabihan pa na bloom where you are planted? Kung ang unang-unang hindi naniniwala sa iyo, nang babash sa iyo, naiinggit sa iyo, naninira sa iyo, nang iisa sa iyo, ay ang pamilya mo. Yung pamilya mo kung saan ka tinanim ng Diyos na lumikha sa iyo. Di ba ba't mas mahirap ito? Pero sana mga kapatid, kung ito man ay mangyari, again, huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat hindi naman sila o kung sino ang nagtanim sa atin upang tayo eventually ay mamunga, kundi ang Diyos. Siyang nagtanim sa atin, ang siyang bahala sa atin. Kung magkulang ang environment natin, ang mga taong inaasahan natin, siyang nagtanim sa atin na may magandang malakin para sa atin. Ang siyang didilig sa atin, magpapatubo at magpapabunga sa atin. Diligan nawa tayo ng mga salitang hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi magkukulang ang Diyos. Huwag tayong matakot. May magandang plano para sa atin ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa buhay natin. Diligin nawa tayo ng mga salitang ito. Dahil hindi ko gawa-gawa ito. Lahat ng sinabi ko ngayon at lahat ng mga bagay pang positibo sa Biblia, sa banal na kasulatan, makikita at makikita mo ito. At ito ay hindi para lamang sa ilang tao, kundi para sa lahat ng tao. Lalo pat sa pinaka-nangangailangan ng pagdilig ng Panginoon dahil pinababayaan ng mga taong inaasahan natin mula noon hanggang ngayon. But please be on guard, mga kapatid, sapagkat laging nandyan ang demonyo para pasinungalingan ang mga magagandang salitang ito ng Diyos para sa akin at para sa iyo. Kung papaanong sinabi niya kay Eva at kay Adan, hindi totoo yan. Yung sinabi ng Diyos sa iyo, hindi totoo. Ganon din ang sasabihin ng Diablo sa iyo. Hindi totoong may magandang mangyayari sa buhay mo. Hindi totoong hindi kanya pababayan. Hindi totoong hindi ka dapat matakot. Ganon din ang sasabihin sa iyo ng Diablo. Sino po ba ang paniniwalaan natin? Ang Diyos o ang Diablo? Tandaan mong lahat ng nega na sinasabi sa iyo ng kapwa mo, maging ng mga taong malalapit sa iyo, at maging ng sarili mo, lahat ng negang yan ay hindi totoo. Yan ay galing sa demonyo kasi kasinungalingan ang lahat ng ito. Ang paniwalaan mo ay yung mga bagay na positibong nararamdaman mo at alam mo na sinasabi ng Diyos sa iyo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, ay magmahal sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya, piling alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtututa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, alam kong di sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, alam kong di sapagkat alam niyang nahihirapan, nag-aalala, natatakot na ako. Kung ako'y magtatapat, kung ako ay magmahal sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya, ay alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, tulungan mo kong maisarado ang tenga ko sa lahat ng mga negatibong bagay na sinasabi sa akin at ipinaparamdam sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. Kung minsan, galing pa mismo sa pamilya ko, na wala akong silbi, na mas magaling sa akin si ganito, si ganon, na wala akong mararating. Gayon din naman at lalong-lalo na yung sinasabi ng demonyo sa budhi ko. Na hanggang dito na lang ako, hindi na ako gagaling. Wala nang mangyayaring maganda sa buhay ko at sa pamilya ko. Hindi na maaayos ito. Lord, tulungan mo kong isarado ang aking mga tenga dito. Hallelujah! At ibukas ang aking tenga. Hallelujah! Ang aking puso sa iyong mga pangako. Siya ay muling babalik sa atin. That you know your plans for me. Na gusto mong umunlad ang buhay ko at hindi yung maghirap lang ako. Hallelujah! Paniniwalaan ko yung laging mo sinasabing, huwag akong matakot, huwag akong mag-alala. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanya mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat yan ay isa sa mga pangako ng Diyos sa atin sa banal na kasulatan. Kung lalapit ka kay Jesus, marunong siyang tumupad sa usapan. Hindi siya papayag na ang kanyang mga salita ay mawala ng bisa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng dyablo, maging sa kasinungalingan ng mga taong hindi naniniwala sa iyo na ginagamit lang naman ng dyablo kung lalapit kay Jesus. Balang araw, kakainin ng dyablo ang kanyang mga sinabing hindi maganda tungkol sa iyo. Kakainin din ng ibang tao ang kanilang mga masasakit na salita na binitiwan laban sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ipahayag natin, sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
natinitip upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong hilig. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainiw po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagkiliw. Bunga ng malasakit ang anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ang nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinag-arian ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon na hangangin, kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay mo, akong ligaya ang nadarama. Akong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatatanggap nawa o makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalukloob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tunuro mo kaming mga tunay mong mga anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalati ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagdarasal at pagtulong para sa mga paggawain ng ating simbahan. Salamat sa mga kasama natin sa online mass na nagpapadala ng kanilang tulong mula pa sa iba't ibang mga lugar. Marami pong salamat. Patuloy po ang paggawain natin ng ating bell tower, ng ating silver shop at ng tahanan o rectory, paninirahan ng pare na mga maasahin dito katulad ko po. Salamat din sa ating mga nagsipagganap sa misa ngayon. Thank you po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang inyong pamilya, ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay
pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay ang Birhen bumibig ay walang sintamis, Pagsindang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't humingi muna tayo ng awa sa Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa ngayon at ng mga tumutulong sa ating simbahan. Kasama ng intensyon ng mga kasama natin sa misang ito sa pamamagitan din ng ating live stream. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyo tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Nung mga araw na yun, nang marinig ni Moises ang Panginoon,
Mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, si ako nga. Sabihin mong, sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ialis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananiyo, ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Hibeo, at ng mga Hebuseo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong, akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto, sila ay itakwil. Ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at maggaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang alok na kapahingahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." But wait, sasabihin niya kasi sa mga susunod na pangungusap ay ganito, "Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magkaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Kung bibigyan niya tayo ng kapahingahan, bakit niya tayo bibigyan pa ng pasanin at ng pamatok for that matter? Ang pamatok po kasi ay yung inilalagay dati sa batok ng isang hayop na pinagtatrabaho, pinag-aararo, pinagsusuyod, pinaghahatak ng mabibigat na bagay. Kaya't kung bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon, anong klaseng kapahingahan yon? Kung bibigyan pa rin niya tayo ng pamatok para magtrabaho at ng pasanin, bagamat ipinangako niyang magaan na lang din ito. Ano po bang dapat nating mapagnilayan dito? Well, sa palagay ko, magandang makita muna natin kung ano ang itsura ng pamatok. Ayan, mapapansin po ninyo sa inyong screen. Sabi ko kanina, ito'y nilalagay sa batok ng isang hayop. Pero hindi lamang pala ito para sa isang hayop. Ito ay para sa dalawang hayop na magkasamang magtatrabaho. At sa dalawang hayop na ito, yung isa dyan ay mas seasoned kaysa sa isa. Ibig sabihin, mas malakas, mas may experience na sa pagtatrabaho, mas madiskarte, mas sanay na sa trabaho upang maging gabay nung kanyang kasama. Kaya't sa dalawang hayop na yan, na may daladala ng magkakabit na pamatok, yung mas seasoned, yung mas sanay na, yung mas malakas, yung mas matured na hayop na, ang mas nagdadala talaga ng trabaho, samantalang inaagapayan lamang niya yung isa. Kaya't sa puntong ito, ay pwede na po nating maisip kung ano yung pinupunto ni Kristo sa ating narinig na ebanghelyo nang sabihin niyang bibigyan niya tayo ng pamatok at ang pasaning ibibigay niya sa atin ay magaan lang. Kasi kung ipipicture natin ang ating sarili, bilang nagbubuhat ng pasanin, makita nawa natin ang ating sarili na hindi nag-iisa. Si Jesus ay ating kasama, lalo pat kung tayo lalapit sa Kanya. Kaya nga sabi niya, "Lumapit kayo sa akin." Tayo sasamahan niya sa pagdadala ng ating mga pasanin. And getting that analogy na sinabi ko kanina, patungkol sa dalawang hayop, obviously, kumpara sa atin, siya yung mas seasoned na pagdating sa pagbubuhat ng krus. Siya yung mas malakas kaysa sa atin, siya yung mas magaling kaysa sa atin, siya yung mas madiskarte kaysa sa atin. Kaya, sa ating dalawa ni Jesus, o sa inyong dalawa ni Jesus, siya ang mas nagbubuhat ng ating krus. Kaya ang sasabihin niya sa atin, magaan na lamang ang dadalhin natin. Sapagkat kung kasama natin siya sa buhay natin, siya ang mas magdadala ng krus para sa atin. Para lang pong ganito yan, wala po akong masyadong alam sa computer, sa internet, hindi po ako techie. Kaya po, yung mga napapanood po ninyong TikTok ko, yung mga reels, yung mga videos, yung mga reflections, yung mga edited versions. Hindi po ako ang may gawa niyan, kundi ang ating SOCOM kasama na ng ating admin. Basta ako nagmimisa lang.
Kung ako pa po ang gagawa niyan, ang mag-edit at mag-upload ng mga videos na yan, ay nakaw, hindi ko na po siguro kakayanin. Kayanin ko man ay magiging napakahirap para sa akin. Hence, napakalaking tulong para sa akin na sila ay nandiyadyaan. Mas gumagaan ang aking tungkulin. Nagtatrabaho pa rin naman ako. Gumagawa pa rin naman ako. Nagsisika pa rin naman ako. Pero nagiging mas madali ang trabaho ko dahil sa kanila na mga kaagapay ko. Halimbawa din ay nung ma-assign nga po ako sa parokya o malaparokyang ito na walang simbahan at kumbento. Ang isa sa mga ikinabibigat ng loob ko dati ay yung takot ko na paano ko sisimulan ng lahat ng ito. Hindi naman po kami naturuan sa seminaryo kung paano magmamanage ng construction works, magmamando pang makapagpatayo ng simbahan at kumbento. Wala akong alam dyan. Of course, magpapakontrata lang naman po tayo. Pero kung sino yung kakausapin ko, sino yung lalapitan ko, saan ako bibili ng mga materialis para dito, yun yung mga takot ko. Kasi wala po akong kaalam-alam. And this was my first time. Baka maloko ako, baka pumalpak ako. Hanggang sa yung kaibigan ko nga po si Engineer Rick Santiago ay lumapit sa akin. Nagsimba lang siya dito yata noon eh. Nasabi ko yung mga takot ko. Walang ano-ano yung sabi niya, sige Father, tutulungan kita. Samahan kita. Iga-guide kita. Doon, mas gumaan na yung pakiramdam ko. Nabawasan ng malaki yung takot ko. Again, nagtrabaho pa rin naman ako, nagsikap pa rin naman tayo, pero mas naging magaan dahil sa tulong na kanyang inilaan. At yun mga kapatid, ang kapahingahang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Hindi ito kapahingahang hindi na tayo magtatrabaho. Abang tayo nabubuhay, nandun pa rin ang pagsisikap, pagkasakripisyo, be it ito ay pagsisikap natin sa hanap buhay sa trabaho, pananagutan natin sa pamilya, bilang asawa, bilang magulang, bilang anak, na nagmamalasakit sa magulang at sa kanyang mga kapatid. Kasama na dito yung mga dalahin natin sakripisyo, dulot ng mga problemang naranasan natin dito sa mundo. Kasama yan sa buhay, hindi mawawala yan habang tayo nabubuhay. Mawawala na lamang yan kapag tayo namatay. Kaya imposible na alisin ni Jesus ang lahat ng iyan o mawala ang lahat ng iyan habang tayo nabubuhay. Lalo pat ang sabi niya sa atin, kung tayo susunod sa Kanya, magbuhat tayo ng krus natin. Hindi niya tayo bibigyan ng kapahingahan sa lahat ng yan, in a sense na mawawala ang lahat ng yan habang tayo nabubuhay. Nandiyan at nandiyan yan. Pero ang pinapangako niya ay ang kapahingahan na tayo kanyang tutulungan at hindi niya tayo pababayaan. Naalala ko minsan yun yung sinabi ko sa isang nag-confide sa akin na may napakalaking problema. Sabi ko, hindi kanya pinababayaan. Sigurado ko ikaw ay kanyang tinutulungan. Ang question niya sa akin ay, Father, sa lagay ba nito ng buhay ko? Dami kong mga problema, tinutulungan na niya ako? Yung tinutulungan niya na ako sa lagay kong ito? Yun yung question niya sa akin na parang may panunumbat sa Diyos at may parang galit sa kanyang puso. Pero sabi ko sa kanya, sigurado ako. In what way, sabi niya? Sagot ko, I don't know. Pero sigurado kung tinutulungan ka niya, sapagkat kung hindi ka tinutulungan ng Diyos, hindi lang yan ang maranasan mo. Tandaan mo na ang demonyo ang pinakadahilan ng lahat ng mga problemang naranasan natin dito sa mundo. At ang demonyo, walang awa yan. Nakadapa ka na, mas idadapa ka pa niya hanggang sa tuluyan ka ng mawala ng pag-asa. And so ngayong, nandito ka pa at nagko-confide sa akin. And so ngayong nagdarasal ka pa kahit papaano. And so ngayong naniniwala ka pa sa Diyos kahit papaano. And so ngayong umaasa ka pa kahit papaano. Sigurado ko, yan ang isa sa magandang senyales na tinutulungan ka ng Diyos. Sapagkat kung hindi lang yan ang mga paghihirap na maranasan mo. Wala ka na sana dito ngayon. Wala ka na sanang pag-asa ngayon. Hindi ka na sana nakakakita kahit konting tsansa o pag-asa sa iyong mga naranasang problema. O di ba't yan ang mapapansin natin sa ating unang pagbasa? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang simula ng katuparan ng balaki ng Panginoon na palayain ng mga Israelita sa pagkaalipin nila sa Ehipsyo. Pero tandaan pa po natin na yung eksenang ito sa unang pagbasa, hindi lamang dito naisip ng Panginoon at this moment lang na palayain ng mga Israelita. Matagal na niyang naisip. Matagal na niyang balakin, matagal na niyang gusto. It's just that ayaw pang makipagtulungan ng mga gagamitin niya. Halimbawa po si Moises. Si Moises ay nagtago muna sa Midian.
nang may 40 years lang naman bago finally i-accept niya ang misyon na iniatang ng Diyos sa kanya na palayain ang kanyang bayan. And so pwedeng naisip talaga ng mga Israelita, for many years pinabayaan sila ng Diyos, na sila lamang ang nagpapasan ng mga pasanin nila sa buhay bilang alipin sa Egyptyo. Pero hindi pala. Matagal nang layunin ng Diyos, matagal nang gumagawang ang Diyos ng paraan upang palayain sila. Hindi lang nila alam. Ito rin yung magandang mensahe nung tula na Footprints in the Sand. Hindi ba't ito yung istorya o tula ng isang taong na naginip daw ng ganito, na sa kaniyang panaginip, dumating yung pagkakataon na ang dami niyang mga nararanasang problema. At sa mga pagkakataong yun, nakita niya na isang pares na lamang ng mga bakas ng paa sa dalampasigan ang nakikita niya, which he concluded na yun ay sa kanya. Hindi na sa Diyos, hindi na kay Jesus. Na para sa kanya ay iniwan na siya sa gitna ng kanyang maraming pasaning problema. Only to find out na yung mga pares pala ng bakas na mga paa ngayon sa dalampasigan ay hindi pala sa kanya, kundi kay Jesus pala. Na sa mga pagkakataong bigat na bigat siya sa pagdadala ng kanyang mga problema, ang mas bigat na bigat pala ay si Jesus. Sapagkat ang pinasan, ang pinangkon ni Jesus ay hindi lamang ang kanyang mga problema para sa kanya, kundi mismong siya. Hindi kaya ganun din ang nararanasan natin kapag ang bigat-bigat ng mga problemang pinapasa natin at pagkatapos ay pinagbibintangan natin ang Panginoon na tayo ay iniiwan at pinababayaan? Kapatid, just because we feel God is absent does not necessarily mean He is not truly present. Hindi nakadepende ang presensya ng Diyos sa ating pakiramdam. Kahit na ang pakiramdam natin ay wala siya, nandoon siya. Ang pakilala niya kay Moises sa ating unang pagbasa ay, I am who am. Ako ay laging nandiyan. Hindi ako aalis, hindi ako lilisan, hindi kita pababayaan. Na sinusuportahan naman ng ating salmong tugunan na ang Panginoon, sabi dito, ay laging tapat at nakakaalala sa kanyang tipan. O hindi ba't ang tipan niya sa atin ay, I will be with you always until the end of time. Basta tayo sa Kanya ay lumapit lamang, magdasal, magpakabuting tao, huwag mawawala ng pag-asa, kumapit tayo sa Kanya. Remember, ang pag-asa natin ay laging galing sa Kanya. Yung pagbibigay niya sa atin ng pag-asa para mas lumaban pa, kahit tayo'y nahihirapan at napapagod na, ay maliwanag na tanda na nandiyan siya. Nagbubuhat din siya, nagpapasan din siya ng ating krus. Tayo ay tinutulungan niya. At hindi niya tayo tutulungan na siya pa ang mas mahihirapan kung wala na tayong maganda pang patutunguhan. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin na ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samuko,
Pikit natin ng ating mga mata. Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Bigyan mo po kami ng kapahingahan. Hindi naman in a sense na ayaw na naming magtrabaho, ayaw na naming lumaban. Pero yung pahinga, na maramdaman po namin na nandiyan ka, tinutulungan mo kami, sinasamahan mo kami, naiintindihan mo kami, kinakaliga mo kami, minamahal mo kami. Sapagat itong pagtuwang na inaasahan namin sa iba, hindi na po namin makuha. Hindi kami makaramdam ng suporta maging sa aming pamilya. Pero hindi po namin isusuko ang laban para sa kabutihan, ang laban para sa kinabukasan ng aming mga minamahal, ang laban para sa iyong kadakilaan. Kami lang iyong itulungan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Tapat siya sa kanyang ipinangako. Tapat siya sa kanyang tipan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos. Tinutulungan ka niya. Maaaring wala pang magandang resulta, pero hindi ibig sabihin nun, iniiwan ka niya. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang sabi ng Panginoong Diyos patungkol sa mga Israelita, nararamdaman ko ang paghihirap nila, naririnig ko ang mga daing nila. Ganon rin ang Panginoong sa iyo. Nakikita niya at nararamdaman niya ang paghihirap mo. Kaya siguradong gumagawa rin siya ng paraan upang iahon ka, tulungan ka. Maniwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Away dahil ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo naambana katulad ng halimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong bayan na sumasamo at tanggapin mo ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sangad mo siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paghilo, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na si awit, nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal. Ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na namatay na. Yumuko tayo saglit, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanose ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso
at ihadya mo kami sa lahat. Sama. Iniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating kapahingahan sapagkat hindi niya tayo pamapayaan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Bagong bigaya ng nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa pagiging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiwang. Sa pamamagitan ni Heso Kristo,
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang aming kagandahan loob mo'y natiling bisilang sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad. Sa panahon ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos sa pahihibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay naparoon din kaming lahat, at ang kaganapang kalwalhatian ng Diyos na may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok. Maraming salamat po sa inyong mga tulong sa patuloy na mga paggawain ng ating simbahan, ng ating bell tower, ang ating souvenir shop, ang rectory or tahanan ng pare, at ang ating Chapel of Saints. Marami pong salamat sa inyong mga suporta. Patuloy po natin i-share ang ating mga videos, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inihalay ang pag-ibig na walang kapantay. Marami pong